Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, ngayon ay sasagot ulit tayo ng mga tanong ng ating mga giliw na tagapanood. So, shout out po sa lahat ng mga nagtatanong. Yung unti-unti kong sasagutin yung mga tanong na pwede kong sagutin ha. Pero ito po ay base lang po sa aking kaalaman talaga dito sa Japan. Hindi ko rin po sinasabi na 100% paulit-ulit man. Hindi ko sinasabi na 100% na ito ng paniwalaan nyo. Pero at least kahit pa paano ay malapit po sa katotohanan. Unang-una, ito pong tanong ni Sir Idol. Kung meron daw bang paraan o way para mas mapadali ang ating pag-aaral ng Japanese language. Sa tunay po ng mga kwento, no, pag kayo ay pag-aaralin na, kung halimbawa kayo after nyo maselect ng mga Japanese employer, iseset na po ng mga agency yan kung saan po kayo mag-aaral. Kung halimbawa kung sa Maynila, iseset na po ng mga agency yan. So, nasa agency po talaga kung ilang buwan po kayo pag-aaralin ng Japanese language at nasa Japanese employer. Kung halimbawa, kagaya ng sinabi ko, kung halimbawa yung mga Japanese employer ay nag-aapura na o nangangailangan na ng tao dito sa Japan. Meron nga po sa amin nun ay 2 weeks pa lang o wala pang 2 weeks pa lang nag-aaral. Nasa lesson 7 pa lang nun. Sa lesson 7 pa lang kami nun, biglang tinawagan isang kasama namin na kailangan na ng tao at kailangan niya nang umalis puntang Japan. So, ngayon ay nung nasa lesson 7 pa lang kami, pinaalis na siya at yung nga, nauna siya nagpunta sa amin sa Japan, nasa lesson 7 pa lang. Pero, yung kung sinasabi mo yung mas mapapadali ang pag-aaral ni Hongo, sa tingin ko mga kakwento, wala pong ganun eh. Kasi nasa agency po yan. Kung halimbawa, ang sinabi ng agency ay 3 to 4 months kayo bago matapos, 3 to 4 months po tatapusin. Pero kung in-request po ng mga Japanese employer na kayo ay kailangan sa Japan, kahit na nga po lesson 7 pa lang kayo, ay papapuntahin na kayo ng Japan, wala akong magagawang agency doon. Yun lang po ang pinakamabilis na way para kayo ay mapabilis mag-aaral ng Japanese language. Sa tuloy ng po mga kwento na talagang medyo mabigat ang pag-aaral ng Japanese language. Lalo na, shoulder nyo lahat. At ang libre lang yung tuition. Ngayon, lalo mas mabigat ito sa mga pamilyado, sa nanay or tatay na nag-a-apply dito sa Japan. Talagang mag-i-stop po sa pag-aaral, mag-i-stop po sa trabaho, sa nagiging trabaho nyo, at kailangan nyo talagang tutukan ng pag-aaral ng Japanese language dahil hindi po biro ang pag-aaral ng Japanese language. Medyo may kahirapan at mabigat din po. Pero yung kagaya tanong ni Kuya, pinapaliwanag ko lang po kagaya tanong ni Kuya kung merong way, sa tingin ko po wala po mga kwento kasi talagang nasa agency po at nasa Japanese employer kung gaano po kayo katagal mag-aaral ng Japanese language. Pero kung kayo gagawa ng paraan, halimbawa ay gusto nyo lang at 2 months lang at tatapos nyo na yung lesson na kailangan tapusin na lesson, parang malabo po yung mga kwento. So kailangan po talaga dumaan kayo sa tamang proseso at kailangan nyo talagang sumunod sa mga agency o sa Japanese employer. Kung sinabing 3 hanggang 4 na buwan, yun po talaga magiging proseso ng pag-aaral ng Japanese language. Pangalawan, galing kay Idol, ito po. Ang tanong niya ay kung pwede ba tayong mag-apply sa ibang company o mag-transfer sa ibang company kung halimbawa yung company na puntahan nyo dito sa Japan ay medyo may kahinaan. Unang-una yung mga kwento, tayo po ay pipirma sa agency pala. Sa Pilipinas pa lang, pipirma na po tayo ng 1 taon. Tapos after ng 1 taon, magtitik po kayo ng skill test dito saka ng exam, ng paper exam. At nakapasa kayo doon, pipirma uli kayo ng 2 hanggang 3 taon, good for 3 years na yun. Doon pa lang mga kwento, sa unang taon pa lang po nyo dito sa Japan, malalaman nyo na po kung mahina o malakas yung company mapupuntahan nyo na, lalo sa department. Ngayon, pwede na pa kayo mag-decide kung gusto nyo pong ituloy yung pagtitake ng skill test at ng exam for another 2 to 3 years contract. Ngayon, kung ayaw nyo na pwede na po kayo magsabi sa mga HR ninyo na hindi na kayo magtutuloy. At ngayon, yung tatanong mo kung pwede ka magpa-transfer, malabo po yung mga kwento kasi once na pumirma ka ng 1 taon sa unang kontrata mo dito sa Japan, tatapusin mo yon. After, bago matapos yung 1 year na yun, magtitake ka ng exam at pag nakapasa ka ng exam, papipirmahin ka ulit ng mga HR mo dito kung ikaw ay tutuloy pa ng 2 hanggang 3 taon na kontrata. Ngayon, kung tutuloy ka pa at nasa loob ka pa ng 2 to 3 years contract na pinirma mong kontrata at gusto mong palipat, malabo po yun mga kwento, malabo yun na kayo ay lilipat ng ibang company dahil sa walang overtime yung company na puntahan ninyo.
So kailangan nyo tapusin yung pinirmahan yung kontrata, or else mapapauwi kayo o gusto nyo ng mapapauwi kayo or kayo na mismo ang uuwi at kayo ang mismo mag-apply sa agency sa Pilipinas. Pero sayang naman. Pero yung tanong mo kung gusto natin mag-transfer ng another company dahil mahina, malabo yung mga kwento, hindi po pwede yun. Ang tanong sir please ay kung kukuhaan ba yung passport bago maisalang sa final interview ng Japanese employer. Kasi siya ay nag-aaral ng ay may exam ng Korean language. Ayan. Parehas na parehas kami ng sitwasyon ni sir. Nung ako'y nag-aaral ng Korean language at nag-apply ako, mag-try ako mag-apply ng Japanese, ng Japan. Ito mga kwento, no? Unang-una pa lang pagpasok nyo pa lang sa agency, hahanapan po talaga agad kayo ng passport. At yung pong passport dapat ay valid yun ng at least kahit 2 years valid yun. Ha? Yun po talaga ang unang hahanapin sa inyo. Pangalawa, kung kukuhanin po agad yon after nyong mag-apply ng trabaho dito sa Japan. Ngayon, kung magtitake ka ng exam, ng Korean exam, at yung passport mo ay nasa agency, at yung Korean exam ay naipasa mo, mga kakwento, ano? Kung yung Korean exam ay naipasa mo, pwede mo na po i-withdraw yung passport mo at kuhaan ulit. Kung halimbawa nakapasa ka ng Korean language at nakapasa ka sa skill test ng Korea, ay pwede mo i-withdraw yung passport na ibigay sa agency at pwede kang mag-cancel sa pag-apply. Yung nga lang, mayroong kaukulang araw yon. Halimbawa, mayroong araw na pang Martes mo siya pwede i-withdraw. At yung decision mo, kung ako sa idol, ituloy mo lang yan, idol. Kung halimbawa, maswerte mo sa Korea, magpag-take ng exam at makapasa skill test, much better. Pero kung halimbawa ay hindi ka nakapasa at naka-apply ka sa Japan, maganda rin po yung naging decision mo nun, idol, kasi meron kang dalawang option. Kung halimbawa hindi ka makapasa sa Korea, meron kang option na makapag-apply ng trabaho dito sa Japan. Kaya kung ako sa'yo, idol, tuloy mo lang, ha? Alam naman kay Sir Alan, gawa daw tayo ng content kung paano ano ang mga requirements na kung paano natin mapapa-invite na mag-tour yung ating asawa o mga anak dito sa Japan. Kasi dito mga kwento, hindi ho porket trainee visa lang ho kami o SSW ay wala na ho kami kakakayanan na makapag-invite na makapag-tour dito. Kasi yung dalawang kasamahan ho namin, na-invite na po nila yung kanilang asawa na mag-tour dito sa Japan. Pero yung mga requirements po mga kwento, baka by Saturday or Sunday meron tayong pupuntahan na tao at doon po natin tatanungin talaga lahat ng kailangan. Kasi ako po, hindi ko pa na-experience yan eh. Mas maganda magtanong na po tayo sa mga taong naka-experience na. So pupunta natin sila sa Sabado. Tanong natin mabuti kung ano-ano yung mga lahat ng kakailanganin. Meron akong shoutout na special kay Ma'am Habi ko kasi yung pinapatamaan niya ay para sa aming mga OFW na nandito. Kasi ang mindset ng ating mga kamag-anak, ng ating pamilya sa Pilipinas, na kapag tayo o kapag kayo ay nakapunta ng bansang Japan, ang iisipin na nila ay napakalaki ng sahod. Napakalaki ng sinasahod nito kasi bansang Japan. So, para bang itatak na sa isip ng mga kamag-anak, ng mga tropa, ng mga kapitbahay natin, kapag ikaw ay pupunta sa bansang Japan, so malaki-laki na po talaga ang sasahodin mo. At kaliwat kanan na po ang pwedeng umutang sa atin o manghiram sa atin ng pera para maipahiram sa kanila. So tama nga naman, yung obligasyon mo, yung obligasyon ng iba ay nagiging obligasyon mo na. Kasi iba nga kapag yung mga kamag-anak mo, kaliwat kanan, yung hiram dito, hiram doon. Ito po mga kwento na maging wise po kayo. Hindi ho porket sa bansang Japan tayo ay ganun nakalaki ang ating kinikita, ganun nakalaki yung ating sasahurin kada buwan. Dito po sa bansang Japan, lalo sa panahon ngayon, kung tayo po isang trainee visa lang at gato kawaba ang palitan, walang overtime, kayang-kaya lang po natin buhayin sarili natin dito at kayang-kaya lang din natin may padala yung allowance o pangangailangan ng ating pamilya sa Pilipinas. Hindi na ho ganun kaganda o kalaki ang sinasahod ng isang trainee visa dito sa Japan kasi lahat may limitasyon na at lahat ng bagay dito sa Japan ay nagtaas na ng presyo, lalo yung mga bilihin sa pagkain. Kaya kung yung mindset ng kamag-anak nyo na hiram dito, hiram doon, so pag-isipan nyo muna mabuti kasi hindi na ho ganun kaganda ang pagiging isang trainee visa dito sa Japan. Lahat kasi dito ng isang trainee visa ay mayroon ng limitasyon. Kaya kung ako sa inyo, maaga pa lang ipaalam nyo na sa kamag-anak nyo, sa pamilya nyo na ganun lang kalaki yung sasahodin nyo. Huwag mo nating ihalin tulad yung naging sitwasyon noon sa ngayon.
So yun lamang po sa lahat po ng nagko-comment sa atin. Pasensya na ako sa mga hindi ko na-replyan kasi pila-pila ba? Ganun. Sige, salamat. Hanggang sa muli.